Alright guys, kanina pa nababasa ko dyan sa comment section yun, no, guys. Sige, pagbigyan ko kayo. Mga kabsat, naka-live si Atty. Claire. Vice ganda na napamura sa September 21 rally. Actually, narinig ko rin yung partly, hindi buo. Napanood ko ng partly, pero paano ba to? Sige, punta natin si Atty. Claire, mga kabsat. Body pain? Use Salon Pass. With That's the Atty. Claire. concentration of ingredients, relieves pain immediately, gives long-lasting relief. Here we go. Kamusta natin si Atty.? Ang Pangulo daw ngayon, Wait lang, pass forward. sabay natin, baka tingnan natin, talaga, ang daming mga artista nang gagalait pero pinili natin to si, Hello po, Atty. si Vice Ganda. Pakinggan natin sabay-sabay, okay? Nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang kusinakaw. Yan na, naku, warning, sana hindi to ma-add suitability, This video contains strong language, viewer discretion is advised. What's up? Ang tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang. Kaso, ABS-CBN, Atty. Delikado tayo dito. Nagka-copyright sa ABS-CBN. Yung source ni Atty. Claire, ABS-CBN, mga kabsat. Baba yung mga Pilipino. Itago na lang natin, Nagka-copyright Kaya yun, sa ng lahat ng mga kapwa ko, artista nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artista nasa baba at nasa iba't ibang lugar. Nagka-copyright ko sa ABS-CBN. Binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakaw ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga Yun na, mga ka-clear. Diba? Nakatingin lang habang may nagnanakaw sa atin. Okay? So, wala tayong magagawa, mga ka-clear, kundi ibalik ang nakaraan. Although, ang dinig ko ay, ano sabi niya dito, parang nakatingin kami sa iyo, or we're watching you, PBBM. Still, ang Pangulo may ginawa. Tama. At may ginagawa. Tama. Kung hindi sa kanya, mga ka-clear, alam natin, kung hindi sa kanya, hindi ma-open ang issue na to sa korupsyon. Tama. Lalong-lalo na sa mga flood control projects. Diba, yan ang pagkatandaan natin. Nung nakaraan, may ghost projects, Walang ginawa. aminado. Walang ginawa. Pero, nagkaroon ba ng itong investigasyon? Wala po. Nakatingin lang. Bakit? Kasi, yung leader nung nakaraan, umaming, kurap siya. Tama. Kaya di niya siguro ipapahuli yung kapwa kurap. Diba? Tuloy. Mismo. kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Wala nga, baka ano to word, wait lang. Patawad kay Father, pero po, Alam niyo na yan, PI ng konti yan, Malutong yun, malutong. Wait. Advance natin ng konti. Oops, hindi Ganun ba talaga sinabi niya? My gosh, wait lang, Vice, teka lang. Relax. matatapos na namin sa pero Panginoon, patawan niyo, patawain niyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Okay na. Hindi ko madiretso, mga kriyo. Alam niyo na yung PI yun, Nadinig niyo naman to, PI to. Magkaisa tayo. Teka na, nauna. Grabe talaga si Vice. Ano yung kanina? Magkaisa tayo. Diba? Ano sana yun? Magkaisa tayo. Ayan. Magkaisa tayo. Playaan natin ang mga pamilya Duterte na nasa ating bansa. Sila nang gugulo sa atin at sa rally ngayon. I think so. May denied. I think so. Ayun ay aking pananaw. Pero syempre mag-iimbestiga dyan. Sabi nga ng Pangulo, ayaw niya ng turo-turo lang. Dapat due process. Pero sa aking pananaw, sino ang may motibo, mga kaklir? Sino may motibo? Alam na yan, attorney. Alam na yan. Okay, tuloy. Teka lang naman, wag naman masyado sa Galit na galit si Vice, grabe, talaga naman. Ganun ba talaga?
Puta Hindi ko yata kaya mga clear. Wait lang Ngayon ko lang nadinig to. panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinalantado. Hindi na ubra sa atin yung bait-baitan, kinikimian. Hinayaan nyo 6 na taon. Actually, may crossover nga dahil nagkaroon ng unity team Diba? At anong gusto ni VP Sara? Ng Vice Presidente? Dapat daw may continuity yung ganawang pamamahala ni dating Pangulong Duterte. Palitin natin to isa. Wait lang para siguradong safe tayo. Continuity. Yan, maliit lang. Diba? Para safe tayo. Continuity sa ghost projects na ginawa dati ng DPWH. Yung ba ang gusto ng Vice Presidente? Continuity na to? Ng korupsyon? Hindi papayag ang Pangulong Marcos Jr. Kaya ngayon, sa 3 taon niya, sa kagitnaan ng kanyang panunungkulan, kailangan wakasan itong mga pang-aabuso. Ang Tama. aabuso ng mga ganid sa pera. Tama. Ganid sa yaman, walang kabusugan. Diba? Pero, syempre, nangyari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., tatamaan at tatamaan yung panahon niya. Pero kahit tamaan, mga ka-clear, sinimulan niya. Sinimulan niya kahit tamaan ang administrasyon niya. Bakit? Para Okay, guys, again baka naman sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe naman tayo dyan. Shout out po sa mga hindi pa nagsusubscribe at nagla-like. Baka naman. Tuloy. ma-expose ito. May mga ibang leader, may mga ibang pangulo. Hindi sila mag-a-attempt na mismong administrasyon nila pa-imbestigahan ng ganito. Hindi. Dahil lagi nilang ipipretend na magaling ang kanilang pamumuno. Kaya nga ang sabi ng vice, continuity dapat. Dahil ang Pangulo daw ngayon, hindi marunong magpakapangulo. So anong gusto niyang gawin? Diba? Gayahin lahat ang ginawa ng dating Pangulo? Diba? Oh. Hindi ganoon ang Pangulong Marcos. Hindi tahimik, patawad pero hindi po. Hindi ko Si Father ba to? Parang hindi na nangingiti si Father. sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila nakapate. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi Nangambisan natin ng konti mga clear para matapos tayo. natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poon ng mga nanakawang Pilipino. Naku, paano na yung mga nai-involve talaga dito? Sana madinig niyo po itong pagmumura ni Vice Ganda. Hindi tayo Ang problema, baka nasa Japan ang iba. Ayun nga Yun lang. pwedeng kumalma. Andali lang mga kabsat. So totoo nga, nasa Japan siya, mga kabsat. Totoo ba, Sir Leonardo, nasa Japan siya? Ngayong may bagyo ulit? May super bagyong dumarating? Nag-cancel na dito halos sa lahat part ng Northern Luzon, Region 1. Tapos may bagyo. Nasaan na naman siya? Nasa Japan siya ngayon. Talaga lang naman, consistent talaga siya. Hindi pwedeng iiyak lang. Ano to? Hindi pwedeng matitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga pastos sila. Mga salaula sila, mga baboy sila. Hindi natin tayo maging mabait sa kanila dahil mga walang sila. Hindi pwede. Kaya nga sabi ng Pangulo mahiya naman kayo. O, yun nga, sabi niya, walang hiya. Paulit-ulit ang iba, di na nadala. Hindi pwede, yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanilang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Ano sabi niya? Wait lang. Nasa Japan pala siya. Galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang maririnig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina. Shkaday. Okay. Hindi tayo pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan susunod ko, kailangan sa susunod buwan. Hanggang umabot na pinagtaon hanggang hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang ang gagawin natin ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Yan ang gusto ng Pangulo. Kaya ICI, please lang, Bilisan do nyo. your task. Gawin niyo po na maayos. Bilisan Hindi po nyo. dapat dito may namumulitika. Tama nga, bilisan nyo. Hindi pwedeng politiko talaga dito. Ang miyembro ng ICI.
Kasi otherwise, pag politiko, kakampihan lang nila sarili nila. Ipagtatanggol lang nila yung sarili nila kapag nalalagay sa alanganin. Kapag may issue sa kanila. Kaya tama lang na pinili ng Pangulo ang 3 na miyembro ng ICI. Hindi politiko. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga Uy, wag naman. Parang mali yun, mga ka-clear. Mali yun. Ha? In a way, nako, baka pwedeng inciting to sedition to, mga ka-clear. Yun lang. Kasi, parang you're encouraging others to commit such kind of rebellion. Dapat pa. Hindi dapat gano'n. Medyo, diba? Pati si Medyo off Chavit. yun. Diba? Medyo off yun. Pati si Chavit, Kasi, attorney. you're uttering languages or words na nag-i-instigate ng galit sa tao. Tapos, dapat sa kanila patayin. Diba? Medyo mali yun. Diba? Especially you're referring to the government. Diba? So, alam nyo, kahit galit tayo, ito lang mga kaklira, kahit galit po tayo, medyo ingat po tayo, especially baka kasi ma-misconstrue ito as inciting to rebellion. Diba? Kasi you're uttering speeches, galit kayo, pero parang you're uttering speeches to the point na pwedeng magalit ang tao. Diba? At ito, pakita ko lang mga kaklira, pakita ko lang. Mini-message ko si Kasi attorney. definitely, he is also referring to the government. Ayan. So, ayan pwedeng maging liable. Wag naman, Hold on. Shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, di naman, nagsasalita lang siya, should incite others to the accomplishment of any acts of which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end. Diba? Or upon any person or persons who shall utter seditious words or speeches, write, publish, or circulate scurrilous libels against the government or any of the duly constituted authorities thereof, or which tend to disturb or obstruct any lawful officer in executing the functions of his office, which tend to instigate others to cabal and meet together for unlawful purposes. Diba? So, ingat. Kapag kayo yung nasa stage na ganyan, diba? Ingat po kayo sa mga words na binibitawan nyo kasi hindi porket na ayon ng Pangulo sa freedom of speech, pero sabi niya dapat hindi lumalabag sa batas. Diba? Baka medyo na over dito si Vice. Diba? Yan po. Or which suggest or incite rebellious conspiracies or riots, or which lead or tend to stir up the people against the lawful authorities, or to disturb the peace of the community, the safety of the other, of the order of the government, or who shall knowingly conceal such evil practices. Diba? Para sa dapat sa kanila patayin, medyo off yun, mga ka-clear. Kahit iniidolo po natin si Vice Ganda, dapat naghinay-hinay siya sa pagsasalita. Lagot ka, Vice. Diba? Paktay ka. Ay, bakit wala? Sorry pala. Yun. Pati pamilya nila, patayin. dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Di ba kasal mo na lang ako? Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Ang magnanakaw, ang corrupt ng public official. Hindi ko natatawag na public. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terrorismo. Paano kung mga clear kung corrupt na, killer pa? Hindi ba mas masahol yun? Mas delikado yun. Corrupt na, meron pang mga kakilalang assassin para pumatay ng tao. Mas delikado yun. Diba? O, hindi pa si Banat Boy? Gising ka pa, Banat Boy? Ha? Okay, tuloy. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero hindi mo dapat i-compare. Mga kaklira, hindi ko dina-justify yung sinasabi ni Vice Ganda dito. Kahit ano pa yan, terorista yan, magnanakaw yan, mamamatay tao yan, lahat sila patay-patay. Walang lamang. Walang lalamang. Pare-parehong krimen ang ginagawa nila. So, hindi pwedeng i-justify. Diba? Kasi, di ba, Banat Boy, kahit na
sabi mo aatake yan sa iba, may buhay pa rin. May buhay pa rin na pwedeng malagay sa alanganin kapag umatake ang mga terorista. So hindi pwedeng i-justify. You cannot compare that. Yung isang heinous crime, di mo pwedeng i-compare sa another heinous crime. Iba-ibang level yan. Diba? Hindi ko alam na ganito yung mga sinabi niya, mga kaklir. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw-araw nila tayong nilalakawan. But you cannot justify terrorism. Kasi most probably, the reason why you were able to say that is because you have not experienced, no, the being a victim of a terrorist. Diba? Okay siya, galit siya, tama yan. Pero, a Lonely TV, pa-shout out. Thank you, a Lonely TV. Pero, para i-justify mo yung gawa ng isa na krimen din, it's off pa rin siya. Mali. Diba? Medyo di maganda yung approach ni Vice kanina doon sa pagkakasabi niya na sinusweldohan ka namin. Konting respeto sana sa presidente. Well, let's see, hindi ko na mapakinggan eh. At ang ilatake ng mga terorista yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang Ayan na nga ba eh. Minsan pag nagsasalita ka tapos hindi mo alam ang kabuuan about the terrorism, you tend to justify their acts. Di mo kasi naranasan na kidnap ng isang terorista. Di ba dapat hindi yun naranasan? Di ba? Mahirap yun. Hindi pwede ma-justify yung mga acts of terrorism. lahi. Pero ang mga kapwa Pilipinong alahi ang nilakawan. Kaya hindi tayo pwede sumukulang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mo magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Yun nga yung ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, Vice Ganda, di mo madidinig ang mga lahat na nadinig mo at wala ka sa stage na yan para magsita ng ganyan at magmura kung hindi sinimula ng Pangulo ang pagpapaimbestiga na ito. Diba? Noong nakaraang administrasyon, nakatayo ba kayo sa ganyan? Nalaman nyo ba yung lawak ng mga anomalous flood control projects? Hindi. Hindi. Diba? Pero with the president now, nakita nyo. Nabulgar At lahat yan ng ang mga gusto ni kalokohan. Pangulo. Makita ng lahat ng tao ano ba nangyari sa pondo. At mananagot ang dapat managot. Mga Tama. clear. We should not be talking about legacy here. Ang pagtatrabaho ng Pangulo hindi para magkaroon ng legasiya. Ang pagtatrabaho ng Pangulo para masolusyonan ang issue sa korupsyon ay para sa taong bayan. Hindi para sa ikagaganda. Agree. Hindi para sa kanyang pagsikat. Hindi para pa-PR. Ginagawa niya to para sa taong bayan. Diba? Sinabi ko na kanina, kung gusto niya lang ng legasiya, ang Pangulo, pupulgar niya ba to? Magpapaimbestiga ba siya nito? Panahon niya? Hindi. Dahil maaaring masira ang taon niya, 3 taon niya na nauna. At that time, meron pang unity team halos. Meron pang remnants ng mga gawain ng mga Duterte. May mga remnants pa ng mga tao sa loob na mula sa mga Duterte. Di naman nasolo ng Pangulo yung 3 taon na to. Eh, hindi ba, mga kaklir? Yun na dapat natin isipin. Di niya nasolo yung halos 3 taon. Parang nasolo na lang niya itong halos 20, kaligitnaan most probably ng 2024 hanggang 2025 hanggang ngayon. Halos kalahati ng 2024. Bakit? June? 2024? Hindi ba nandiyan pa? Nandiyan pa? As DepEd Secretary? Si Sara Duterte? Kailan siya nag-resign? Tignan natin. Last year. 2024. Diba? May remnants pa ng mga sugo ng mga Duterte hanggang 2024. Meron pa nga kumunti eh. Meron pa eh. Hanggang sa nawawala na unti-unti. Hindi niya solo. Huwag niyo sisihin lahat ang Pangulong to. Ngayon lang siya naglilinis talaga nung makita niyang ganyang lumawak na. Diba? Sige, isipin niyo mga clear. 2022, 2023. Nandiyan pa yung unity team. Sino nilagay nila sa posisyon? Sino mga tao ang hiningi ng mga Duterte na ilagay sa kabinete? Pupunta ako ngayon sa... Diba? Kaya, halos 2020, kalagitan 2024, 2025, ngayon, nililinis ng Pangulo. Nung nawala na halos yung kalat ng mga Duterte. Diba? So tapos ito ang gusto na sundan
ni VP Sara, sundan yung legacy? Dating Pangulong Duterte? Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Dapat lang, hindi maiinis ang Pangulo kung titignan nyo siya dahil tatrabahuhin niya talaga to. Ang inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweldohan ka namin at inaasahan ka namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Tama naman. Hindi magtatampo ang Pangulo dyan. The President is a public servant. Kayo, ang pinaglilingkuran niya. Pero makikita mo sa speech ni Vice Ganda, ang gusto niya, si Pangulo mismo, ayusin ito. At yan ang ginagawa niya. Yan ang ginagawa niya. Di ba? So ako, hindi ko nakikita na may galit siya sa Pangulo. Hindi ko nakikita na BBM resign siya. Ang nakikita ko, Pangulo, sinimulan mo to. Tapusin mo to. Pakulong mo. Yun naman talaga yung gusto ng Pangulo. Kaya nga niya sinimulan yan eh. Di ba? Kaya lang sa ngayon, mga ka-clear, ang lahat ng ito ay nasa ICI. Kaya dapat si ICI, walang politika. Kaya ang napapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno na kapagaling kayo sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Pati matay, i-donate. Wala nito kasi nga, hindi tayo pwede tawag ng mga putang ina nila. Uy, nako dahil. Okay, sige na. Mga marami pa muna. But anyway, sa akin mga clip, medyo may off lang yung content na patayin sila and everything. Gumawa ng bats. Medyo off lang siya. But yung pagkakasabi niya, ang Pangulo naman, mga clip, sabi natin, nakikinig sa lahat ng hinaing nyo. Yon. Kung swelduhan nyo, of course, lahat ng public servants, swelduhan nyo. Diba? Tama lang magalit kayo. Huwag nyo lang pabaksakin ang gobyerno. Eh, hindi naman niya pinababaksak. Diba? So yun lang mga ka-clear. So nakita natin kung anong damdamin ng isang Vice Ganda. At huwag ka mag-alala, Vice, nakikinig ang Pangulo dahil nakamonitor siya kanina. Okay? Makakarating yan. Makakarating. At kahit hindi mo sinabi yan, yan ang gagawin ng Pangulo. Okay? Pero sana next time, Vice, medyo hinay. Kahit sabi mong huwag tayong kumalma. Kumalma ka ng konti para hindi maging libelous or parang words na pwedeng sabihin seditious lang, words ang ginamit mo. Ingat lang ng konti. Okay? No. So maraming salamat mga kapatid. At meron pa po tayong topic, naging 4, pero medyo bilisan lang natin dahil kailangan natin matapos yung 4. So ito, inuna natin si Vice Ganda. At tingnan natin ha. Meron kasing mga naka-black mask. Ayan na. Oh, yung mga nakaitim. Oh, topic ni attorney rin yan. Baka maganda to ah. Naka-live na ba? Nakumpisa na pa? Hindi pa. Sabi niya dito, Sara supported Chavit incoming. Isang madre binastos ng mga DDS sa liwasan. Sino yung mga nagbayo sa kanila? Nagbayad. Yung mga naka-black mask. Anong oras to? 10:05. Uy, ngayon na. Teka lang, lagyan natin ng countdown to. O sige, dito tayo.